mananatili pa rin at wala lang tulo ng tubig. Na-charge ko na din po ang mga cellphone, mga flashlight at may extra battery na po. Meron na din tayong mga gamot kung sakaling may magkasakit. Pati may extra na din akong maintenance medicines. Lola, meron na din po tayong mga delata ng pagkain at inumin tubig. Very good, Apo. Yun emergency bag natin. Naka-ready na dyan para alam natin kung saan kukunin. Opo, Lola, ready na. Makikinig din tayo sa mga balita at paalala ng barangay para alam natin ang ating gagawin. Siyempre, makikinig tayo sa 1116 DXAS, your community radio. Tama, lilipas din ang bagyo. Kaya huwag kang matakot. Dahil kahit anong bagyo ang dadaan, sigurado tayong kasama natin ang ating Panginoon. Halika Apo, mag-pray tayo na maging safe lang ang lahat ngayong panahon ng bagyo. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Paano nga ba naipapasa ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaari ring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito naipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli
sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Samahan niyo po akong muling pagbulay-bulayan ang bahagi ng aklat ng Exodus. Ngayon ay nasa Kapitulo 3 tayo, talatang 1 hanggang 6. Ito pa rin ang ating serye na pinamagatan nating Gospel Story. Exodus Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 6, ganito po ang ating makikita. Isang araw, binabantayan ni Moises ang mga hayop ng biyenan niyang si Jethro na pari ng Midian. Dinala ni Moses ang mga hayop malapit sa ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasusunog. Sinabi niya, nakapagtataka. Bakit kaya hindi iyon nasusunog? Malapitan nga at nang makita ko. Nang makita ng Panginoon na papalapit si Moises para tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises. Sumagot si Moises, narito po ako. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moises, tinakpan niya ang kanyang mukha dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. $23 ago, year 2003, nang magsimula ako maglingkod officially as volunteer ng FEBC. After 7 years, 2010, ako ay naging full-time announcer, producer ng DXAS. Then, program supervisor ng 2012 at naging station manager na ng 2013. Yun ay dahil nararamdaman kong tinatawag ako ng Diyos na maglingkod sa Kanya bilang missionary ng FEBC. Well, kumpirmado naman yun ng FEBC Board of Trustees ng 2014. At hanggang ngayon ay narito pa rin bilang hardinero ninyo o lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Napakataas na pagkakatawag ang pangunahan at alagaan ang himpilan ng DXAS kasama ang lahat ng aming mga tagapakinig. Kung titingnan ko ang sarili ko, sino ba naman ako? Paano naman ako naging deserving o qualified or worthy sa ganitong pagkakatawag ng Diyos? Kung sa sarili ko, I cannot be confident na magagawa ko kung ano ang ipinapagawa niya. Maaaring pumalpak ako at baka mapahamak ko pang ministry na ipinagkatiwala niya. At isa pa, ano ba naman ang maiaambag ko sa gawain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Di po ba? Tao lang naman, makasalanan, imperfect, ordinaryo lang sa tingin natin. Well, iyan ang tingin natin sa sarili natin. At totoo naman, di po ba? Pero ang problema, ginagawa nating mga excuses o kaya naman ay
nakakahadlang para magkaroon tayo ng lakas ng loob na sumunod sa ipinapagawa ng Diyos sa ministry? Well, hindi lang naman ako. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Sabi nga sa Matthew 28, verse 19, tinawag tayo ng Diyos to make disciples of all nations. Lahat ng bansa. Lahat ng bansa na, well, kahit na sa ngayon may kaguluhan. No? Pastor ka man, misyonero, opisyal ng simbahan, diakono, miyembro ka ng church, o empleyado ka ngayon, or businessman, housewife, or estudyante ka, lahat ay tinawag ng Diyos sa misyong yan, to be an instrument in the Redeemer's hands. No? Tayo ay kasangkapan ng Diyos, gusto niya tayong gamitin sa kanyang layunin, sa kanyang gustong gawin sa mundong ito. Kaya lang, ang tanong ay, how are we responding? Marami ka bang excuses? Hesitant ka ba? O kaya naman baliktad, sobra naman yung kumpiyansa mo sa sarili mo at akala mo na you are more worthy than other people. Alam nyo, nag-uugat yan o nasa ugat ng iba't ibang mga responses natin ang klase ng pagkakilala natin sa Diyos at sa sarili natin. No, doon ho nag-uugat yun eh. Pag may maling pagkakilala sa Diyos, nagre-resulta yan ng maling pagkakakilala rin sa sarili na nagdudulot naman ng maling pagresponde sa pagkatawag niya. Kaya hindi nangyayari ang kalooban niya sa ating buhay. Maalala niyo po yung itinurong panalangin ng Panginoon, sabi niya dun mangyari nawa ang iyong kalooban sa aking o sa lupa, o kasama na doon ang ating buhay sa lupa, ang ating pamilya, ang ating lahat-lahat na ng nasa lupa, katulad ng nangyayari sa langit. Ganun po yung gustong gawin ng Diyos Kaya ho yun yung ating ipinapanalangin. Kaya lang ang problema, kapag mali yung pagkakakilala mo sa Diyos, mahirap pong mangyari kalooban niya. Kaya napaka-crucial na makilala talaga nating mabuti ang tunay na Diyos. Lalo na sa panahon ng ating paglalaan ng oras upang siya'y makatagpo sa ating pananalangin, sa ating pag-aayuno. Napakahalagang sa mga panahong ito ay makilala natin kung sino nga ba ang tunay na Diyos. Kaya yung pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi pwedeng mawala yung nilalaman o yung theological component ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi dito nakikilala kung sino yung tunay na Diyos. Ito'y isang mahalagang pag-aaral at pagpapahayag na nakasentro dapat sa Diyos. Kasi kapag nakasentro ka sa tao, hindi mo talaga makikilala ang Diyos. Pero kapag nakasentro sa Diyos, makikilala mo ang Diyos at magiging tama rin ang pagkakilala mo sa sarili mo. At yun naman yung gagawin ng Diyos sa pagtawag niya kay Moses. Mapapansin niyo po, magpapakilala siya muna. No, simula po ito sa chapter 3 ng Exodus. Well, sa chapter 1, hindi mo mapapansin na nandiyan ang Diyos sa 430 years of slavery nila sa Egypt. Parang wala, pero parang lang naman, no? Parang wala si Lord. Kung minsan naman ganun yung ating nararamdaman, di po ba? Kapag nasa gitna tayo ng paghihirap, tapos yung paningin natin nakatingin doon sa problema, sa paghihirap, sa pangangailangan, sa kaguluhan, tumataas na ang presyo ng krudo, syempre tataas na rin ang presyo ng bilihin, paano na ang magiging kinabukasan natin? Kung minsan di mo makita yung kamay ng Diyos sa ganyan mga sitwasyon, pero parang lang naman yun, o pakiramdam lang naman natin yun. Kasi malinaw na gumagalaw ang Diyos kahit hindi mo siya nararamdaman o hindi mo siya minsan parang hindi mo siya nakikita. Ang tawag nga natin doon yung doctrine of providence o divine providence. No, na God is actively at work sa pagtupad ng kanyang mga redemptive purposes nung panahong yun para sa Israel. Kahit nga sa mga panahong parang tahimik at wala siya sa eksena. No? So yun ang tinuturo sa atin ng chapter 1. Sa chapter 2, na-introduce na tayo na gagamitin o sa gagamitin ng Diyos
para, hanguin yung kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Si Moses ang kanyang kasangkapan dito. And for the first time, nasulyapan natin ang tugon ng Diyos, di ba? Sa mga paghihirap na nararanasan nila doon sa Exodus chapter 2 verses 23 to 25. Malinaw na ipinapakita sa atin yan. No? Sabi dito, during those many days, the king of Egypt died. Na siguro iniisip ng mga Israelita, nako, wala na tayong kalaban, patay na yung hari ng Ehipto. Ganyan naman po minsan ang iniisip din natin, di po ba, pag nahihirapan tayo, ang gulo-gulo ng ating bayan, ng administrasyon, parang iniisip natin palitan na, sana mawala na siya, gano'n, ang sinasabi ng marami. O kaya naman sa ibang lugar, di po ba, no, nawala na yung leader. Pero eto sabi po ng verse, the people of Israel groaned. When the king, during those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned. Tuloy-tuloy paghihirap kahit namatay na yung hari ng Egypto because of their slavery and cried out for help. Their cry for rescue from slavery came up to God. Diyos lang talaga yung kailangan natin. Hindi yung kung sinong tao ang tinitingnan natin. And God heard their groaning. And God remembered His covenant. Again, napaliwanag na natin yung remember dito ay covenantal language ng Diyos. He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. God saw the people of Israel and God knew. Sabi po dyan, God heard, narinig ng Diyos, God remembered, God saw, God knew. Tuloy-tuloy po yan. Walang duda na ang Diyos ang pangunahing actor sa drama ng Exodus story. Siya ang bida sa bawat kwento at sa buong kwento nga ng Biblia. Mahalaga po ito sa atin ngayon, alam mo, sa kalagayan natin ngayon, sa iba't ibang problema, krisis, giyera na nangyayari ngayon. Kung minsan mahirap makita, saan ba ang Diyos sa mga ganitong pangyayari sa ating buhay? Mahalaga po yung makita natin yung Diyos na buhay, yung gawa ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Ano nga ba yung kanyang ginagawa ngayon sa panahong ito? At walang sino mang tao, tandaan niyo po ito, walang sino mang tao o demonyo man ang magtatagumpay na hadlangan ang mga itinakda niyang mangyari. At sa pagpapasya ng Diyos, sa kanyang pagpapasya, itinakda rin niya na meron siyang gagamiting tao para maisagawa kung ano ang gusto niyang gawin. At kung pag-uusapan yung gagamitin niyang tao, baka ikaw na. Ganun yun. Huwag ka na mag-isip na, may ibang ginagamit o iba yung gagamitin. Hindi, ikaw na mismo gagamitin ng Diyos. Saan ka gagamitin? Diyan sa lugar mo, kung saan ka naroon. Diba? Kung paano mo nakakausap yung mga tao sa panahong ito. Alam nyo, napakahalaga na maging instrumento tayo ng Diyos ng kapayapaan at magbigay tayo ng pag-asa sa kanilang puso dahil nang si Jesus ay inialay niya yung kanyang buhay doon sa krus. Binayaran niya yung parusa ng ating mga kasalanan. Alam niyo, yung pinakamalaking problema natin ay ang ating kasalanan, di ba? Yun yung pinakamalaking problema ng tao. Dahil sa kasalanan, nagkakagulo. Dahil sa kasalanan, wala tayong nakikitang kaayusan. Dahil sa kasalanan, ay mapagsamantala ang marami sa atin. Puro sarili lamang ang iniisip. Sa lahat ng kasalanang yan na mababanggit natin, si Jesus ay namatay. Inialay niya ang kanyang buhay upang tayo ay mapalaya, mapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya talagang ang pag-asa natin ay si Jesus. Sa lahat ng sitwasyon na tayo ay naroon ngayon, kumusta yung ating pagresponde sa mga ginagawa ng Panginoon? At naniniwala ako sa panahong ito, katulad din ng panahon ni Moises, kinakausap tayo ng Diyos. At nais niya na gawin natin kung ano yung pinagagawa niya sa mga tao o sa lahat ng tao na kung saan ay makita niyang lahat ay nakakilala kay Jesus.
lahat ay nagiging alagad ng Panginoong Hesus. At mangyayari lang yun pag talagang sumunod po tayo sa kanyang ipinag-uutos. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. O Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. At makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kayo po ay nakikinig pa rin sa programang Hardin ng Panalangin at dito ang bawat kahilingan ay dinadala natin sa presensya ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay nagpapasalamat dahil ang iyong salita ang nagbibigay sa amin ng pag-asa sa gitna ng mga pinagdadaanan namin ngayong paghihirap o anumang uri ng kaguluhan o krisis sa aming panahon. Ikaw pa rin ang Diyos na laging tapat, mapagkakatiwalaan at aming idinadalangin ang mga pangyayari sa panahong ito. Panginoon, ikaw po ang Diyos na may kontrol ng lahat. Kami ay mananatiling payapa at nagtitiwala sa iyo
Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo, marami po ang nag-aalala, Lord, nahihirapan, pumapasok sa trabaho, namamasahe. Panginoon, Ikaw ang Diyos na alam namin pwede naming takbuhan sa panahon na kami ay dumadaan sa iba't ibang uri ng kaguluhan. Sabi mo sa iyong salita, Ikaw ang aming refuge, Ikaw ang aming strength, an ever-present help in trouble. Kaya hindi kami mag-aalinlangan na ipagkatiwala sa iyo kalagayan ng aming bansa. Turuan niyo po ang aming mga namumuno sa pamahalaan na gawin kung ano ang nararapat at nawa po ay kung nagkukulang ng supply ng krudo ay makahanap sila ng paraan sa iba't ibang mga bansa na pwedeng magsusupply ng fuel dito sa Pilipinas. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng karunungan. Dalangin kong patuloy mong ingatan ang bawat isa na naglilingkod sa iyo sa pamahalaan at nawa ang makatarungang pamamahala ay patuloy na iiral sa aming bayan at kung sino man ang gumagawa ng pagsasamantala, Panginoon, dalangin namin na makatagpuan nila at maituwid ang maling mga gawain, mapanagot sa batas kung sino man ang lumalabag. Dalangin namin ang katarungan, ang katuwiran na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ang siyang umiral sa aming bayan. At dalangin din namin na marami sa aming mga kababayan kasama ng mga namumuno sa pamahalaan ang makakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Itinataas ko rin yung aming mga tagapakinig ngayong umaga sa kanilang mga kahilingan. Panalangin ko para kay Merari Lay ang iyong patnubay, karunungan sa kanyang pag-aaral at sa kanyang exam ngayong araw na ito. Sasamahan niyo po siya. Si Paul Daniel sa kanyang application sa work. Nawa po ay ipagkaloob niyo po, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa kanyang buhay. Kay Mark Joshua, doon sa sakit niya ng sciatica, lower back pain. Dalangin kong Ikaw ang magbibigay ng lakas, kagalingan, maging kay Glenda sa kanyang scoliosis and thyroid. Lord, Ikaw po ang nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Dalangin kong ipagkaloob niyo po ang kagalingan sa mga may sakit ngayon. Maging kay Jerry at kay Mercy, pagpapala at pag-iingat sa kanilang maliit na negosyo. Panginoon, Ikaw ang Diyos na pinagkakatiwalaan ng buong pamilya. Maging kay Kuya Boy at kay Ate Feli, magandang kalusugan sa bawat isa. At maging kay Ate Gloria de la Cruz sa kanyang pamilya. Salamat na Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng lakas at nag-iingat po sa kalagayan ni Ate Gloria. Sa pag-aalaga ni Grace, patuloy mo siyang bibigyan ng lakas at karunungan na gawin kung ano ang nararapat. Maging kay Gary, kay Gilbert, kay Gladys at kay Gail, sa kanyang mga anak, Panginoon, pagpapala mo ay tanggapin ng buong pamilya, O Diyos. Salamat din kay Liwayway Ramirez, pagpalain mo kanyang buhay. Kay Elise Ibarra, sa buong pamilya, Panginoon, katagpuin niyo po sila. Si Jihovien Pelaez, Ikaw po ang Panginoon na gumagawa ng himala. Nawa po ay dinggin mo ang kanyang kahilingan. Bigyan mo siya ng paningin. Lord, sa pangalan ni Jesus, ang dalangin ko ay makatagpo ka ni Jiho at ng kanyang mama na si Jashi Pelaez. Pagpalain niyo po sila sa mga oras na ito. Maging sa kalagayan din po ni Nanay Vicenta, Ikaw magbibigay ng magandang kalusugan. Lord, magiging normal lamang yung blood sugar at creatinine niya. Dalangin namin patuloy na ang kalakasan ay tataglayin din ni Kuya Ador at complete recovery po sa kanyang karamdaman, Panginoon. Salamat po na Ikaw ay pwede namin pagkatiwalaan sa lahat ng ito, Diyos. Pinupuri ka namin sapagkat wala ka pong katulad. Dalangin din namin na makapasa sa engineering board si Mark Lynn. Sa Bonyug family, Ikaw ang nag-iingat kay Agnes, sa kanyang pamilya. Panginoon, salamat po sa favor na ipagkakaloob niyo kay Mark Lynn. Salamat din po sa patuloy mong pagkilos kay Nanay Rosita. Lord, ang comfort sa buong pamilya, sa pagpanaw ng kanyang apo. Panginoon, sa mga panahon ng kalungkutan, Ikaw pa rin ang Diyos na pwede naming pagkatiwalaan sa lahat ng ito. Ang kaaliwang galing sa iyo ay iyong ipagkaloob. Ganun din ang 18th anniversary ng Zion Christian Fellowship. Pagpalain niyo po sila sa lahat ng kanilang mga preparations. At dalangin ko na lahat ng iyong mga anak na magdiriwang sa anibersaryong ito. Kasama ng iyong mga lingkod, pagpalain niyo po, gamitin niyo ang inyong lingkod, ang lahat ng gagamitin niyo po para maibahagi ang salita mo sa anniversary na yan. Panginoon, pagpalain mo ito na lumawak at lumago ang iyong gawain sa iglesia mo. Pinupuri ka namin
Dahil mabuti ka pong Diyos sa lahat ng oras at kami ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginagawa o gagawin pa sa aming mga buhay. Purihin ka po, ito ay aming panalangin sa matamis na ngalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa